May malaki akong problema kapag umaga kasi ako nagawa. Pero okay din eh, no? Siyempre, well, morning person naman talaga ako. Kaso ang problema, lagi akong nakapajama. Yun lang, okay lang ba sa inyo yun? Anyway, let's do this. So this is double EMA. So ang kailangan natin ay double EMA. So kapag nag-cross siya, katulad dito nag-cross, palakihin natin. Kapag ito nag-cross, ayan, bang. So itong candle na to yon, 'di ba? Ito 'yan, oh. Dito ako papasok. Yan, dito ako papasok. Yan, boom. So this is kapag pinasok natin, dito ako papasok, 'di ba, ng sell, benga. Pag cross above, cross below. Tapos 20 pips. Nilalagay ko lang na 20 pips, pero kahit ano naman talaga ilagay nyo. Pero syempre dapat sumusunod sa RR, 'di ba? Alam mo 'yun. So ayan. Okay naman. Ang problema lang, hindi ko alam kung tama ba to. Ang nilagay ko lang is 14 tsaka 70, which is very random. Very random. Parang ang ginawa ko lang is nagkaroon ako ng fast tsaka slow EMA. Yun lang naman yun. Eh, syempre, through algo trading, malalaman mo kung ano mas maganda, di ba? Kung ano mas magandang EMA. So ito, kung gumagamit ka nito, gumagamit ka ng fast EMA tsaka slow EMA for your, maganda to. Sundan mo lang. Promise. Ayun. So, yeah. Susubukan na natin. So, madali lang yan. No problem. Kayang-kaya yan. So, first of all, syempre, ang gagawin natin is create a new EA. Create. Dito sa new. Yan. Expert Advisor Template. So, double EMA cross. Ayan. So, di ba? Simple. Ayan. Di ba? Ayos. Pwede namang MA lang din. Mamaya turo ko sa inyo kung paano gawing MA lang din. Di ba? So, ang una mong gagawin ay, of course, inputs muna tayo. Input. Ang gusto nating palit-palitan ay period 1. Ang period 1 ng EMA, it's a double. Di ba? Period 1, which is equal to, random lang din. Siguro, sabihin natin 20, ganun. 20.0, diba? Tapos yung pangalawa naman, input double period 2, diba? So, random ulit. Ano bang magandang random? 40, ayan, 0.0, ayan, alright. Ano pa? Time frame, diba? So, dapat same sila ng time frame. So, isa lang ang time frame na ilalagay ko. Input, enum, time frames, ba to? Kunyari TFI period current. Ayan. Siyempre, yung usual natin, input. Siyempre, paano tayo papasok, di ba? Ng lot size dapat, di ba? Lot size is 0.01. Input SL stop loss ay equals to 200.0. Ano pa? Input RR. So ito parang medyo matik na to pag yung nagde-demo ko ng EA. So laging ganyan naman. Hindi ako wag na kasi kayong martingale. Kaya naman ng mga ganito di ba? Kaysa naman everyday kayo namumblema naman kung masusunog ba yung mga accounts nyo, di ba? Yung mga gumagawa lang ng martingale are those na volume traders lang, alam mo yun? Yung bino-volume trade lang yung mga account mo, di ba? Yeah. Pang rebates lang talaga yun. That's not real strategies naman, alam mo yun? Anyway. Yung mga nagbebenta, yun lang ang goal nun. Pero yung ibang gumagawa, medyo lang sila. Malaki lang talaga budget nila. Alam mo yun. Pero yung iba kasi, ginagawa yun, syempre, para mag-volume trade. Tapos, nasa iyo ang risk. Anyway, huwag ko nang anuhin. So, what's next? Yung tawag doon, yung trade, yung i-include pala natin to, no? I trade. Saan na yun? Ito pala.
Include pala natin. So, ito is mga constants na to kasi need natin nung well, this is the easiest way kasi. So, kailangan natin maglagay ng mga parang libraries na built-in libraries para mapadali yung buhay natin. This specific library is used to enter and close a trade, di ba? Enter and close a trade. Pero syempre, marami pang ways na iba. Ang problema ko lang dito, syempre, it's not that flexible, masyadong Pero pwede na to. Kung nag-aaral ka pa lang, no problem na to. Diba? Actually, pwede mo nang gamitin talaga to eh. Diba? Ayun. So, what's next? May, kailangan natin ng indicator, diba? So, double EMA1. Double EMA1. Double EMA2. Tapos yung double, lagyan ko ng values. Double, tapos yung array, double EMA array 1. Actually, pwede mo rin itong pagtabi-tabi. Hindi ko lang pinagtabi-tabi. Okay na yan. Kopyahin mo na lang. EMA array 2. Ayan, ayos. What's next? Numpos. So, int numpos. Yan, int numpos. What's next? Ayan na yun, di ba? Okay na. Tama ba? Kasi we need the lot size, we need the and everything. Okay, pwede na yan. Diba? Kasi we have the double EMA na here, EMA2, EMA3. Okay. So, anong next natin gagawin? I-compile muna natin. Sabi na nga ba at may something dito? Why is it? Ayun. Double. Ayan, ayos. So, ang next mong gagawin after mo ma-type ito, bali we're preparing, di ba? Tsaka mahirap pag umaga, parang bedroom voice ka pa, EMA values 1 is equals to IMA. So, this is symbol. What's next? TF. Period naman ay period 1. Okay. What's next? Shift is 0. Mode EMA. And price. Close. Ayos. EMA values 2. So, parang dito sa on-init, ganito talaga kapag gumagamit ka ng indicator. Kailangan dinideclare mo sa on-init lahat. Pero pag yung katulad ng huli nating lesson, yung lang, hindi mo kailangan eh, di ba? Ano lang to eh. Hindi mo kailangan i-declare dito eh. Kapag yung price, dalawa kasi yan eh. Market properties, tsaka indicators. Indicators kasi is hindi naman talaga to hiyang sa chart mo, di ba? Parang nagdinadagdag mo lang. So, wala yon. But with market properties kasi, nandun na sa chart mo na yon. So, ipupull mo na lang, di ba? So, yun yung depend. So, kung ikaw gusto mong, kung may strategy mo is titignan mo kung saan nga ba siya pumapalo, doon ba sa part na nasa chart siya. Ano ba yon? Yung mga highs, lows, close prices, mga ganon. Nasa market properties lahat yon, diba? Anyway, so what's next? Anong gagawin natin? Tignan ko muna kung nagre-record ako. Okay. Tapos tignan ko kung nagre-record ako. Okay. Goods. Kasi aga-aga natin, di ba? Alright. So, what's next? Ang madali lang naman na to. So, we have the values here. So, tignan muna natin. So, copy buffer. Yan tayo. Kapag indicator, kailangan ganito. Ang indicator handle nito ay EMA values. Copyin ko na nga lang. EMA values 1 with the buffer num start pause
Ang start pos ay 1, tapos count ay 2. 2. Okay. Tama ba? Oo, tama. Tapos, doon yung paglalagyan, which is itong EMA array 1. Ayan. So, tanggalin lang natin yung array part. And this is pretty much the same sa copy buffer 2. So, let's just copy this. Palitan na natin ng 2. Diba? Ngayon, hindi ko alam kung alin dito yon. So, ang gagawin natin is print muna natin and testing muna natin. So, EMA array 1, 0. So, print muna natin to. So, this is, so print natin EMA. So, EMA at candle 2 dapat to, at candle 2, di ba? Okay. EMA 1 at candle 1. So, i-check muna natin, di ba? Para hindi tayo, EMA 1 at candle 1, which is nakalakay sa, yan. O, di ba? EMA 2 at candle 2. EMA 2 at candle 2. Tapos, gapitan na natin ng 2. So, ngayon, parang i-check lang muna natin. Di ba? Check lang natin kasi hindi ako sure kung saan siya nailagay. Sure naman ako, baka lang nagkabaliktad kasi. So dapat ang lumabas dito is the candle 2 EMA, tapos dito the candle 1 EMA, di ba? So yun lang yun. So pwede nating i-testing, tapos i-verify natin, which is walang mga quit, walang mga semicolons. Ayan. Yun. Okay, walang errors. Nice one. Okay. So, tignan natin. Anong pangalan nun? Double EMA simple. Ayan. Test. Tapos, panoorin lang muna natin. Panoorin natin. Yeah. So, we are going to test. So, tanggalin natin yung grid para mas maganda. So, na yun? Charts, grid. Ayan. Okay. So, ito dapat yung nun. So, the faster the EMA, diba? Ito yung fast, ito yung slow. Okay. So, history. Ayan, ayos. So, EMA 1 should be the faster EMA. So, ito dapat yon. Ang value dapat ito is 1.1193. Tapos, ang value dapat nito ay 1043. Tama tayo, guys. So, EMA ito naman 1025 at ito naman ay 1027. Ayan, ayos, Tama. Paano ko nalaman na is fast yun? Kasi parehas naman sila ng kulay. Wala lang. Hindi, kasi syempre, kapag yung mas magulo, di ba? Mas makulit, yun yung yun talaga yung faster EMA, di ba? So, siniset ko kasi na mas mabilis yung 1 sa 2. So, dapat fast EMA pala ang pangalan na ito, no? Pero anyway. Okay, so check lang. At candle 1, ito, kung tandaan nyo, 1.01, 1.1011193. Ito yan, oh. Ayan, so EMA at 1. Tapos, yung EMA at 2 should be, ito yung candle 2, di ba? Should be 1.1034. You know, nice one. Tapos itong candle 2, which is yung mas mataas, should be 1.025. Ito yun, candle 1. Ayan, candle 1. At ito dapat ay 1027. Tama. Alright. Rock and roll. So ngayon, pwede na natin silang gamitin, di ba? Yun lang naman yung silbi nun eh. Parang print ko lang siya to check, to verify, di ba? So you can do that also.
Numpos is equal sa positions total void. Ayan. Okay, so what's next? Ano nang next natin? Of course, the logic, di ba? The logic should be if ito, so dito ako papasok, di ba? Yan. So, una muna is dapat cross sila. So, equal or less than, di ba? Yun yung cross below and cross above. So, equal or less than siya dapat. Yung fast EMA is equal or less than the ano. Tapos, ito naman, hindi, dapat pala, ano siya, greater than or equal. Ayun. So, okay. So, let's try. So, dapat, for cross above, fast ng cell, kasi yun yung available ngayon eh. Cell, cross above, fast, fast should be above or equal sa slow. Tapos, yung sa candle 2, sa candle 1 naman, sa candle 1, ito yung candle, ito, so dito, ayan. Candle 1 should be, should be fast divided by slow, lower than slow. Ayan. So, babalik rin lang natin siya. So, hanap tayo ng by example. Parang walang masyadong by example, Ito, meron pala. Ito, by example. For the by example, dapat mas mababa muna yung fast. Mas mababa yung fast. Tapos, ang ending dapat mas mataas na yung, yan, ayos, diba? Copy na natin sa code natin, diba? So, the logic will be like this. So, for the cell, kapag nilagyan nyo ng dalawang slash, ayan, backslash, meaning, comment, hindi yan makaka-apekto sa code mo. So, pwede ka magsulat ng mga notes mo dyan. Diba? And hindi siya makaka-apekto sa code para hindi siya babasahin as code. Diba? Ayun. Okay. So, let's do this. So, ang slow natin ay, ang fast natin is 1, diba? So, dapat yung position 0 is, ito yung dapat yung, dyan. Okay. At candle 1, at candle 0 to. Okay. If EMA array 1, which is 0, nakalito, pero okay lang yan, is greater than or equal sa slow, which is ito, ayan, and so yun, and yung ito naman, the fast, which is yung EMA 1, is greater than 0. Greater na siya dyan. Ayan. Tapos, huwag kalimutan yung numpos, which is should be equal sa 0. Ayan. So, this is for the cell, di ba? So, this is for the cell. Okay. So, nawalan siya ng brackets. Ba't siya nawalan ng brackets, Lodi? Lagyan natin siya ng brackets. Ayan. Okay. Ayan. So, what's next?
So the next condition, so the fast, which is this one, should be less than or equal sa slow, and ano ba? Anong nangyari? Ito pala. Fast. Itong fast naman here should be above the slow. Above the slow, which is this one. Equals sa 0. Okay, nice one. Tingnan natin kung tama to. So again, lagyan na natin yung ating buy sequence tsaka ano. So for the buy, ang kailangan natin is the ask, 'di ba? So the ask ang kailangan natin. So for the buy, so let's type this one. Kunin natin yung ask. Double, tapos this is a ano ba to? Symbol info double, which is comprised of symbol ask. Double SL price muna tayo. SL price, which is equal sa ask. So equal siya sa ask. So this is a buy minus the stop loss times point. Ayan, ayos. So double. So ngayon TP price naman ang kukunin natin. Nagdidepende lang tayo doon sa ano, 'di ba? Parang ginagawa kasi pips kasi yung pinrobride natin hindi naman natin alam kasi kung palagi kung saan, 'di ba? So yun yung ano niya. So TP price should be equal sa ask. So above naman siya ng ask, 'di ba? Stop loss times RR times point. Parang kino-convert lang natin siya sa price. Tapos pwede na tayong mag trade buy. Trade.buy. Ay, wala pa tayong C trade ano. Yun nga, wala pa tayong C trade. C trade ay equal sa trade. Bago natin magamit kasi yun. So kailangan natin kunin yung C trade, 'di ba? Yun yung easiest way kasi. So parang ginagamit natin siya for this lessons para at least makapaggawa ka na ng EA mo agad, 'di ba? Pero of course, again, there's a lot of ways to do it. Symbol nito ay symbol. The price is the ask price. The SL is the SL price. And the TP is the, ayan o, yung nakikita nyo yung parang lumalabas sa ano. Yun lang yung guide ko. Hindi ko naman talaga kabisado yan. Actually, literal, wala naman talaga akong kabisado dito. Alam mo yun? This is a buy trade. So, kung ano man ang comment na gusto mo ilagay dyan. Ayun nga, wala akong kabisado dito, guys. Ano lang ako dito. Alam mo yun? Yung kasi once na alam mo na yung logics and everything, madali na lahat diba? Maano mo na Buti nga may buti nga may parang may course na like. Hindi ko naman inaano yung course ko, pero dati kasi ang hirap Wala kasing masyadong nakakapagturo ng maayos Yun talagang yun talagang for teaching talaga. Iba kasi, yung mga programmer kasing iba, feeling purista Alam mo yun, ganun programmer. Yung mga feeling purista na sila lang magaling. Di ba? Dati na nag-start ako, ganun di ba? SL price ng S plus, di ba? So, ang mangyayari, parang, siyempre, gusto mo lang matuto. Papaturo ko sa kanila. Tapos ang sasabihin ba naman hindi, kailangan mo to, matrabaho to kasi kami lang ang malupit Ayun, wala. Naging nasanay talaga ng
ikaw magdi-discover. Pero tas pag na-discover mo na, wala na, ang dali na. Ang dali na pala, 'di ba? Kaya nga parang bumuo ko nung parang course kasi ginagamit na siya as a weapon para pang scam, pang ano, 'di ba? Pang, alam mo 'yun, yung papasalihin kayo sa groups tapos ilalagay kayo sa mga martingales and everything. Tapos tinatawag nilang negosyo yun. Diyos ko po naman. Eh, wala naman tayong magagawa. Marami nagpapauto eh. Yan talaga. So, bid. Stop loss. Ay, hindi stop loss yan ha. SL price dapat yan. Yan. TP price. Tapos again, this is a sell trade. Ayan, ayos. Tapos ang usapan, tapos ang boxing. Tapos ang boxing. Tapos di pa natin alam kung gagana. Ay nako. Anyway, let me check my recordings first. Hindi ko na kinakat-cut to so pasensya na kung may mga awkward 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 yan? Awkward na silences and pauses and everything. Di, para at least makita nyo kasi, di ba? Yun naman yun eh. Madalas kasi, kapag kinakat-cut ko kasi, di nasusundan. So, sayang naman. What's the point, di ba? Alam mo yun? Ano daw? TP price. Hindi. Ano nangyari? Combine. Diba? Di kayo ba siya? Ayan, to. Okay. Ay, capital. Minsan ganun yung matatagal eh. Yung capital tapos. Ay nako. Let's try muna kung gagana to. Double EMA cross. Tignan natin kung gagana. So goal natin for this video is para sa inyo, malaman nyo kung ano ba yung EMA na maayos, di ba? Hindi yung naniniwala-wala lang tayo sa kung saan-saan. So stop natin to, stop natin yan. Ano nangyari? Why is not working? Come on. Ayun, gumana na siya. Kaso ang problema, hindi natin nakita. Let's look at that. Ayun. Tingnan natin kung gagana. So, tanggalan natin ng grid para kitang-kita. Ayan. Yan, dapat magkakabay yan. Pag ito walang buy. Uy, may buy, 'di ba? Nice one, sabi sa iyo. Matang ikli. Ay. Oh, tama naman. Tama naman. Sige. Tama, may buy. Ayan, okay? Again. Ayan. So, may sell. Ito yun, cross. Ito yung sell. Diba? Kataon lang pangit yung period na ginamit natin. Buy. Ay, ang ganda. Perfect na perfect yung ginawa nating EMA. Ayan. Okay, ito is another cross here. So, dito na mangyayari yan. Boom. Nice one. Yun, nag-TP. Nice one. Isa pa. Kita niya? Nakita niya? Ayun. Ano, masyadong mabilis. Nag-SL agad siya. Ayan. Okay. Cross here. Dito. Boom. 1:2. Boom. TP. Nice one. Ayos. Ngayon, itong values na to, hindi ko alam kasi talaga kung gagana to. So, kapag tinesting kasi natin siya, di ba? Kapag tinesting natin siya na, ayan,
Tapos inano natin yung results. Hindi natin alam kasi again, the inputs is 204 to 20 and 40. I don't know kung maganda 'yon, 'di ba? I don't know kung maganda talaga 'yon at the get-go. Pero syempre, as algo traders, ang magandang gawin diyan is i-ano mo, 'di ba? I-optimize mo. Mahirap kasi yung hindi ka nag-optimize eh, 'di ba? Mahirap yung hindi ka nag-optimize tapos pero ito, hindi siya profitable. Pero hahanapin natin yung pwede siyang maging profitable na cross, 'di ba? So 1:2. Okay? So madali lang naman 'yon. So fast generic lang tayo, 'di ba? Gawin natin tong M15 lang. Saan ka ba profitable? So ang gagawin mo ganito. 10 10 10 10 160 siguro. Hindi ba tayo abot ng 160? 100 na lang. 100. Ayan. Tapos, tignan natin yung stop loss siguro din para ano tayo. So, ang gagawin nating stop loss ay from 200 to 20 hanggang 300 siguro. 300. Ayan. Oh. Optimize. This is 1,400 ay 14,100 possibilities, 'di ba? Ibe-backtest mo ba lahat 'yon? Siyempre hindi, 'di ba? O, start na natin. Ganun lang 'yan eh. Sobrang simple lang naman kasi niyan dapat. Ewan ko ba't masyadong inaano eh. So ngayon malalaman ko na. Boom, malalaman ko na agad kung saan maganda, 'di ba? So kapag ang period 1 pala, bakit naging 1,000 yung stop loss? Wait lang, mali. 300 lang, Lodi. 300, ayan. Grabe naman. Ayan. Diba? Dapat mabilis lang eh. Boom! Ayan na. Meron na akong mga results. Diba? Backtest. So, ngayon, pwede mo nang i-conclude mamaya-maya kapag dumami na ang 80, na ang 50 o cross 80 is good for Euro USD. Diba? For Euro USD. Or, mas maganda yung 60 and 100. O, diba? With the SL of 26 pips o 260 points, diba? It's that simple, diba? Hindi nyo kailangan mag-away-away, magpagtalo, anong EMA yung maganda. Just test it, diba? So, ano bang pinakamaliit na drawdown, diba? Ako usually pinakamaliit na drawdown and syempre mas malalim pa yung paghahanap ng settings, pero ikaw bahala, diba? Mas malalim pa dito yung paghahanap ng settings, yung pagbabasa ng backtest report. Pero dito pa lang kasi makikita mo na agad eh. Di parang alam mo 'yun. Parang magandang settings din talaga eh, di ba? Wala eh. I don't know kung bakit gatekeep talaga eh. Sobrang gatekeep tong skill na to. And nakita niyo naman sobrang dali. Ilang minuto lang natin ginawa 'yon. Around 30 minutes lang, di ba? 30 minutes tapos the backtest result 30, win rates niya 46, so 1:2, di ba? Alam mo 'yun? 1:2. Alam mo 'yun, pwede pa natin So ngayon kung mag-aano ka sa charts, tingnan natin sa charts. So this sabi daw maganda daw yung 10 tsaka 20 sa M15, di ba? 10 tsaka 20 sa M15. Okay din daw. Ito 18, ito parehas lang sila ng kita halos pero lesser trades. Okay to, mas gusto ko to. 'Di ba? Lesser trades di ba? Lesser trades means lesser exposure, 'di ba? Yun naman 'yun. Pero syempre pag IB ka, lesser trades means lower income para sa iyo. 'Di ba? Okay lang naman 'yun. Pero syempre, ang hirap kasi ng iba ini-expose na nila yung mga accounts ng iba para lang makapag-ano, 'di ba? Ang hirap naman ng ganun. Ang hirap naman mabuhay ng ganun na, alam mo 'yun. Anyway. Ayun lang naman 'yun, 'di ba? Tapusin lang natin tong backtest na to para may ma-output naman kayo dito sa aking video ngayon, 'di ba? May ma-output naman kayong maayos. Okay na pala. So, ayan, 34. So, ito 61% win rate ka. So, total of trades niya is 18 lang. So, medyo mababa pa. Pero, pwede na. For the recent, so 61% win rate, diba?
Ayan. So, ang maganda pala is 60 tsaka 100. Feeling ko mas maganda pa to kung ano eh. Tapos dapat ang trades mo ay 260. So, paano yan sa trading view? So, tandaan nyo, 60 at 100. Ayan na, 60 at 100. So, palitan natin to ng 60 at ng 100. Benga. So ayan. So ngayon, susundin mo yung mga signals nito, will give you around 60% win rate. Wow, wow. O, di ba? Ang haba ng nakukuha niya, oh. Oh. Now, this is tailor fitted for Euro USD kasi doon tayo nag-optimize, di ba? Kasi hindi naman pwede kasi yon na tipong kung ano yung inano mo, di ba? Kung ano yung inoptimize mo, 26 pips daw. Yan. Dapat kung saan ka mismo nag testing, dapat doon ka nagti-trade kasi yung settings for Euro USD may not work sa ibang ano, di ba? So 1:2. Nice, ganda oh. Nice one. Ganda. Ayun lang naman. Oh. So, pwede na yan, Euro USD. Try nyo sa gold, di ba? Try nyo sa GBP USD. Anyway, kahit lang sang ano, dali lang yun. Di ba? Pero the point is, you can get it with just some clicks. Yun lang naman, di ba? Ayan, dami pa. Lahat naman dami nang gumagana eh, di ba? Pero gusto ko yung mga makonti lang ang trades eh, di ba? Ito 18, di ba? Ayos. Ayos ba? Quant analysis.